kaibigan, ito ay para sa kaalaman ng lahat lalo na sa mga kabataan na katulad ko rin na hindi inabot ang pamumuno ng Pangulong Ferdinand Marcos na kung saan ay pinaniwala tayo ng mga paninira sa kanya katulad ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon ng kasaysayan kagaya ng mga libro sa paaralan, pagbabalita sa telebisyon, radyo at dyaryo. Kaya naman marami talaga ang na-brainwash. Bakit ayaw nila kay Marcos? Dahil noon ang $1 ang katumbas ay ₱2. Ang ibig sabihin ay mayaman ang Pilipinas noon. At tungkol naman sa pagdeklara ng martial law, ito ay dahil sa panggugulo ng mga rebelde at komunista na nagbibihis militar na ang layunin ay pabagsakin ang gobyerno. Ilan lang yan sa dahilan kung bakit ayaw nila kay Marcos. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba na si Ferdinand Marcos ang the best president in the Philippine history? Comment down below. Sa video na ito ay aalamin natin kung bakit ayaw nga nila kay former President Ferdinand Marcos. Kung kaya't umpisahan na natin. Ayaw nila kay Marcos dahil mayaman ang mga Marcos bago pa nila pasukin ang politika. Sila lang naman ang abogado ng royal family na Talyano. Ang mga Talyano, sila lang naman ang nagmamay-ari ng buong Pilipinas noong unang panahon. Ang pangalan pa dati ng bansa natin ay Maharlika. Alam nyo ba na ang binabayad kay Marcos ay tune-tunelada na mga ginto? Ayaw nila kay Marcos dahil bata pa lamang ito ay nakasuhan na ng murder. Estudyante pa lang siya noon ng abogasya. Alam nyo ba na hindi siya kumuha ng abogado para ipagtanggol ang kanyang sarili? At siya na mismo ang nagligtas sa kanyang sarili. At kinatigan naman ito ng korte. Ang sabi pa nga ng isa sa mga hukom na si Sergio Osmeña na malaki ang may aambag ng batang ito sa ating bansa. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil siya lang naman ang may pinakamataas na marka sa kasaysayan ng abogasya dahil ang grado nito ay halos 100%. Kaya naman ito pinagdudahan at pinaretake ito sa kanya sa pamamagitan ng oral examination sa loob mismo ng korte at nakakuha pa rin siya ng grado na 95% na pinakamataas pa rin sa kasaysayan ng abogasya. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat siya lang naman ang pinakabatang politiko na nanalo bilang mayor, congressman, gobernador at senador. Ayaw pa rin nila kay Marcos sapagkat noong siya ay presidente na ang Pilipinas, tayo ang #1 na exporter ng bigas at asukal sa ibang bansa. Sa ngayon ay tayo na ang sinusuplayan ng Thailand. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil siya lang naman ang nagtayo ng Manila International Airport na pinalitan ng pangalan ng mga Aquino ng NAIA na ang ibig sabihin ay Ninoy International Airport. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil proyekto din ito ang LRT-1, Heart Center of the Philippines, Kidney Center, Nayong Pilipino, Bataan Nuclear Power Plant, Coconut Palace, PICC, Philippine Lung Center, Film Center, Golden Mosque for Muslim, SLEX and NLEX, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge, The Manila Planetarium, Kalawit sa Paripan, Palawan, MTRCB, NEDA, PGH, PDIC, Children's Hospital. Ayaw pa rin nila kay Marcos dahil tayo lang naman ay isa sa may pinakamalakas na war weapons sa buong mundo. Meron tayong sariling missile launcher na